Ang kwento ni Terso ng Bantog na Sabongero. At kung gusto nyo ng kwentong sabong pa rin, doon sa kabilang channel natin, Ang Pinundong Baryo. Maraming salamat. Simula na natin ang kwento. Napatakbo yun dahil sa kanyang ginawa habang ang lalaking kaharap niya na may hawak na manok. Hindi nito alam na iniwan na siya ng kanyang gabay. Umuusal-usal pa ito habang umihip-ihip sa hawak niyang manok. Yung mga usal na naririnig niya, alam niyang isa itong latin ng kaliwa upang umayon sa kanya ang pag-usad ng sugal. At yung nilalang na kanyang binugaw, paglabas nito ay agad itong nawala. Ngunit walang tigil ang pagpaparamdam ng ibang mga alagad ng mga sabongerong nakapasok sa lugar na yon. Umusal na naman siya ng pantaboy na dasal upang kapag bibitawan na ang kanyang manok, walang manggugulo sa kanyang gagawin. Ilang segundo pa ang lumipas, suminyas na ang taga-karyo na pumagitna na silang dalawa ng makalaban niya. At habang bitbit ng lalaki ang manok nito, nakita niyang muli itong umihip sa hawak niyang tandang. Pagbitaw sa manok ay ang pag-atras ni Terso sa kinaroroonan niya. Dahil pakiramdam niya, para siyang matutumba. Nakakaramdam siya ng labis na pagkahilo na para bang dinapuan siya ng matinding antok. Habang iniikot niya ang kanyang paningin sa paligid, nakita niya ang matandang nakalaban niya na nakangising nakatingin sa kanya. Kitang-kita niya ang maitim nitong ngipin habang humahalakhak sa kakatawa. Napahawak na siya noon sa mismong bakod ng sabungan dahil animoy mabubuhal siya kapag bibitaw siya dito. Nang mapansin siya ng mga tauhan ng tiyuhin niya, nilapitan siya nito saka tinapik sa balikat. "Nong, okay lang ba kayo? Para kayong matutumba," wika ng isa sa mga tauhan nito. At nang gawin ito sa kanya, ay lahat ng nararamdaman niya sa kanyang sarili ay biglang nawala. Animoy nakakataka siya sa isang patibong na binitag sa kanya ng matanda. Pagtingin nila sa manok na kanyang binitawan, nakita ni Terso halos hindi na ito makatayo. Ngunit hindi pa rin ito sumusuko at tumuka pa rin ito kapag hinawakan ng taga-karyo. Habang nanlaki ang mga mata ni Terso, muli niyang nasipat ang kanilang kalaban. Napasimpleng umisi sa kanila at nagpapahiwatig na talo na sila sa labang yon. Napatigil na lang sila nang muling kinaryo ang mga manok at nagawa pang pumalo ng manok nila Terso dahilan ng pagbao ng bulang nito sa ulo ng kalaban. Pagtanggal ng taga-karyo ay napapasimangot ang kanilang kalaban noon dahil ang manok nila na sana ay panalo na ay bigla na lang lumupaypay. Nang makalabas na sila, pinili ni Tersong tingnan yung manok nila. Pagtingin dito ni Terso, lahat ng sugat sa kanilang manok nagkukulay itim na. At nang makita niya ang mga bagay na yon, sinabi niya sa kanyang tiyuhin na hindi na mabubuhay ang manok na yon. Ang naging sagot naman ng tiyuhin niya sa kanya
Papanong hindi mabubuhay ang manok na ito? Hindi naman kalaliman ang sugat Wika nito. Matapos itong sabihin ng tiyuhin niya, lumapit ng bahagya si Terso at may ibinulong. Maaring may lason ang gamit nilang tari. Tingnan mo, maitim ang sugat ng manok. Wika niya. Matapos itong sabihin ni Terso, nagpalingalinga lang naman sa paligid itong tiyuhin niya at hinanap yung mga kalalakihan. Hindi mo na yon matatagpuan, Chong. Ang mga taong may kagagawan sa ganitong gawain, hindi yan magtatagal sa isang lugar. Maaari silang mabibisto dito Wika niya. Anong gagawin natin sa manok na yan? Itatapon na lang ba natin? Wika ng tiyuhin niya. Ganun na nga, Uncle. Alangan naman kung kakainin natin yan. Baka may masamang mangyayari pa sa atin. Matapos nilang mag-usap, ay nagpasya silang lumabas na muna ng sabungan. Habang nagtipon-tipon ang buo niyang kasama, napagpasyahan niyang mamasyal na muna ng mag-isa papaikot sa sabungan. May nais kasi siyang tingnan dun Habang iniikot niya ang sabungan, meron siyang nasipat na 4 na kalalakihan na kasalukuyang naglalagay ng tari sa manok. Maigi lang naman niya itong pinagmasdan habang nagmamasid sa paligid. Dahil kakaiba ang estilo ng mga ito. Dahil ang 3 dito may suot na talukbong sa ulo. Parang tinatago nito ang kanilang pagkakilanlan. Habang yung isang nagtatari, may nakatali sa ulo nito na isang itim na tela. Alam ni Tersong, kagaya niya, isa ito sa mga may abilidad pagdating sa larangan ng sabong na may natutunang lihim na karunungan. Paglalarawan niya sa nagtatari, itim na itim ang mga labi nito na halos nagbitak-bitak na. Umikot siya sa kabila upang tingnan ang mukha nun, kasi nakaharap sa puno. Subalit pagtingin niya, itim na itim ang mga mata nito. Pero ang ipinagtataka niya, wala man lang ang may pumapansin dito sa kabila ng kakaibang itsura ng mga yon. Pinapanood lang ito ni Terso habang isinagawa yon ng lalaki. Subalit ang pumasok sa isipan niya, kundi paglalaruan ang mga ito. Ang ginawa niya, dali-dali siyang tumakbo papunta sa mga tindahan ng mga pagkain. Ang pinunta lang niya doon ay ang kuliktahin ang balat ng mga alimango at talangka na pinagkakainan ng mga tao. Meron kasi siyang paggagamitan dito kasama sa kanyang pagtitripan. At nang makabalik na siya sa sabungan, nakita niyang naroon pa rin ang 4 na lalaki at hinihintay niyang pumasok sa ruweda ang mga ito, nagawa sa kawayan bago isagawa ang plano niya. Nang makapasok na ito sa loob, pasimple siyang lumapit sa may pinto upang ilagay yung mga balat ng alimango sa mismong hahakbangan papaloob ng ruweda. At matapos niya yang gawin, kitang-kita niya yung 4 na panay ang pagkakamot sa mga katawan nito, na animoy hindi sila komportable sa kanilang tinatayuan. At yung isang may nakatali sa ulo, tinatanggal na niya ang tali sa kanyang ulo
habang panay ang pagsisipat sa paligid. Habang itong si Terso, matawa-tawang nakatitig sa mga yon. At nagpalipad hangin din siya upang mawala ng bisa ang mga gamit nito na inilapat sa manok na kanilang ilalaban. Makalipas ang ilang mga minuto, doon na nga naglaban ang mga manok sa pagitan ng 4 na mga lalaki at ng kalaban nito. At kitang-kita niya ang epekto ng kanyang pinagagawa dahil halos hindi gumagalaw ang manok nila na para bang nagpabugbog na lamang sa laban. Matapos mangyari ang mga bagay na yon, tawang-tawa itong si Terso sa labas dahil sa kanyang pantitrip sa mga ito. Lalo na nung paglabas ng mga ito dahil nagsisitalunan ang mga ito sa mga bakod ng kawayan. Nanimoy, may kinakatakutan sa daan papalabas. Mas lalong natuwa itong si Terso dahil sa reaksyon ng mga yon sa kanyang ginawa. Ang kaso nga lang, napansin siya sa 4 na yon tapos napalingon sa kanya. Parang galit na galit yung lalaking may nakatali sa ulo na nakatitig kay Terso. Dumilat-dilat pa ang mga mata nito. Naanimoy gusto siya nitong sugurin. Itong si Terso naman, masyado siyang tiwala sa kanyang kakayahan. Hindi siya nagpuder o nagbakod ng mga oras na yon at hinayaan niyang makalapit ito nang bahagya sa kanya, ngunit habang nagdadasal pa lamang siya upang mawala ng bisa ang mga pagbabalat nito, naghihiwalay na ito ng landas, papatakas papalabas. Pero pagtingin niya kung saan ito pumunta, nakita niyang merong nakatayo doon na isang lalaki na mahaba ang buhok at malaki ang pangangatawan. Pero yung taas nito, parang sa ordinaryong tao lang. Hindi siya sigurado kung ito ba'y kasapi ng mga pinagtitripan niya. Pero ang matandang nakita niya, nakasuot ito ng purong itim na kasuotan. At sa hindi inaasahan, yon ang unang bisis nang nakaramdam siya ng matinding kaba sa kanyang sarili. At sa tanang buhay nitong si Terso, magmula nang mapasakamay niya ang tangan niyang mutya, masyado na siyang kampante sa lahat ng bagay. Pati ang pagsasabong niya ay maning-mani lang niya ang mga kalaban. Kahit may lihim na karunungan itong nalalaman. Ngunit nung magkatitigan sila nung nilalang, nababalot ang katawan niya ng matinding kaba. Bukod sa mabilis ng pagtibok ng kanyang puso, grabe din ang tagaktak ng pawis niya. Tumagal ng 1 minuto ang pagtitigan nila sa nilalang na yon. Yung wala na yung 4 na lalaki, dahan-dahan na ring bumalik sa normal ang pakiramdam nitong si Terso. Matapos niyan, ay bumalik na itong si Terso sa mga kasama ng tiyuhin niya. Habang kasama siya sa inuman, hinding-hindi mawawala sa kanyang isipan yung nakita niyang nilalang sa malayo. Bakit nga ba ganon? At bakit nakaramdam siya ng takot nung makita niya ang taong yon? Ito ba ang nakaharap niya noon? Tapos nagkita sila ulit at sobrang lakas na nito. Gawa ng mahilig siyang magpatakas ng mga kalabang hindi nakakaasta sa kanya. Matapos nilang ihawin at lutuin yung bihag nila, ay sumabay na rin siya sa inuman. Habang nag-iinuman sila, hindi mapigilan nitong si Terso na lumingon-lingon sa paligid. Kasi pakiramdam niya,
naroon lang sa paligid nila yung nakita niyang lalaki. So mga kermitanyo, dahil sira nga ang isa nating pang-record, limitado lang ang record natin. Pakita ko sana sa inyo yung nasira nating gamit, kaso lang, wag na lang. Pero nakikihiram lang naman tayo, kaso lang, limitado yung hiram natin. Limitado din ang pag-voice over natin. Kaya nga pero asahan nyo, pag mapaayos natin to, upload tayo ulit. Maraming salamat.